ka-vibes! Grabe ha, hindi lang basta maulan, isang mabaha at matraffic na Biyernes sa inyong lahat. Oo, may hanash agad doon, kakapasok lang. Oo, sana naman hindi magtagal yung ganitong bagyo, di ba? Ito ganitong mga nararanasan natin mga pag-ulan, masyado, alam mo yun, grabe, di ba? Parang sabi nga nila, itong month of August, ito yung magiging maulan at ma-wet na buwan. Ma-wet? Parang kakaiba yung ibig sabihin doon. Oo, di ba? Nararanasan natin ng LPA, masyado na tayong sinusunod-sunod ng mga bagyo nito mga nakaraang araw, di ba? Parang iilan lang, saglit lang, magpapahinga lang tayo. Kaya naman po napakaraming mga pamilya ang nangangailangan ng tulong, naapektuhan. Tulong na hanggang ngayon ay marami pa rin ang umaasa na maabot or umabot sa kanila, di ba? Kaya sana naman na hindi madagdagan pa, tanging magagawa lang natin talaga ay patuloy na magdasal at siyempre, hindi na lumalapa yung mga bawat ulan na nararanasan po natin. At siyempre, sa mga apektado, patuloy po tayong magdasal na dumating ang tulong. Ayan, lalo na sa mga kanilang mga pamilya na nasa maayos na kalagayan. Although, siyempre, di ba, hindi rin natin laging maaasahan ang lahat ng tulong. Kailangan rin naman tayo sa sarili din natin. Alam din natin kung paano tayo kikilos, paano natin iaangat ang ating sarili. Minsan kasi kailangan rin nating maghanap ng paraan at hindi laging umaasa sa iba. Di ba yung lagi na lang may sinasandalan ka, hindi all the time nandyan sila sa'yo, di ba? Dahil may mga pangangailangan rin sila eh. Kaya dapat matuto rin tayo na maghintay at wag masyadong mag-expect ng tulong na gusto natin. Minsan kailangan rin nating intindihin ang pagkakataon. Oo, may mga tao rin kasi minsan, di ba, kapag ikaw ay humingi ka ng favor tas hindi mo na pagbigyan yung pabor na hinihingi sa'yo, nagagalit eh. Wag po tayong gano'n, di ba? Ikaw ba ka-vibes, naranasan mo na bang humingi ng tulong na hindi mo natanggap? Or nag-expect ka ng tulong pero hindi 100% ang iyong natanggap. May mga times kasi na you have to expect the unexpected. Lalo na kung favor ang hinihingi para hindi ka ma-frustrate kung hindi 100% yung maibigay sa'yo. Actually, kapag humingi tayo ng tulong, dapat nga wag talaga tayo mag-expect eh. Para kung binigay and then thank you, kapag hindi na ibigay, at least, diba, wala eh. Huwag magagalit. Na lahat naman ay may dahilan. Pero ano nga ba ang mas masakit, ka-vibes? Ang hindi makatanggap ng tulong na hinihingi mo o yung sobrang matulungin mo, napapabayaan mo na ang sarili mo sa mga pangangailangan. I'm sure may mga ka-vibes po tayo ngayon dito na breadwinner dyan, yung nakapatong lahat po ng problema, nakapatong sa kanilang mga balikat, ang lahat ng obligasyon at responsibilidad, pamilya, kapatid, asawa, bayaw, hipag, lahat na parang sa iyo nadala. Diba? Parang ganun eh. Kapag ikaw ang breadwinner, lahat tayo nakapasa na. Anyways, ka-vibes, nako, na nakaasa na lang ang lahat. Karamihan ay iniisip kapag ibang bansa, nagtatrabaho, maraming pera. Kapag nasa ibang bansa, todo asa, todo bigay lahat ng hingi, lahat ng wish, parang nagwi-wish lang sa genie. Imagine niyo ha, may mga sarili rin silang buhay. Yung may mga kamag-anak po na OFWs, may mga kamag-anak po sa ibang bansa. Wag naman tayo laging alam mo yun na parang aasa na lang sa kanila. Well, abangan nyo na po ang ating final story ng ating Love Me Kathy G series sa pagpapatuloy po at pagtatapos ng storya ng ating letter sender na si Rowena. Dito po yan sa Love Me Kathy G. Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. All the way hanggang 3:00 po tayo magkakasama-sama ka-vibe sa ano nga ba ang magiging ending ng story ni Rowena. Lahat ng yan ka-vibes dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Happy ka ba ka-vibes? Happy ka ba ngayong araw na ito? I'm pretty sure you're happy kasi, diba? Oo, happy ka lalo na kung kahapon pa lang, syempre holiday yesterday, ngayon nakalib ka, talaga nakaka-happy yun, oo. Dire-diretso, diba? Oo, ang sarap magpahinga, lalo na ngayon maulan pa yung panahon. Ang sarap mag-relax lang sa bahay, ang sarap mag-relax lang kung nasaan ka man ka-vibes, ayan. And of course, syempre, abangan nyo na po ang ating letter for today coming from Rowena pa rin, of course, sa pagtatapos po ng kanyang storya. Yan. And Kathy G ask, may limitasyon nga ba ang pagtulong sa pamilya, ka-vibes? Ikaw ba ay isang breadwinner? Ikaw ba ay nakapasan ba sa'yo ang obligasyon ng iyong pamilya? Katulad nga na sinabi ko kanina, 'di ba? Kadalasan yung mga breadwinner, talagang sila yung naaatasan sa kanila nakapasan
ang pamilya, lalo na kung wala na yung mga magulang, 'di ba? Yung pagtulong sa mga kapatid, kailangan ikaw bilang panganay, bilang breadwinner. 'Di ba? Yun lang yung medyo alam mo yon, masakit isipin, pero syempre para sa pamilya lahat naman ay gagawin natin. Pero alam niyo po ba, sinasabi nga nila, anong hanggang saan ba yung kaya mong ibigay sa family mo? At ano yung mga limitation? Kung lagi ka na lang nagbibigay, lagi na lang paulit-ulit, ikaw na lang talaga lahat-lahat ang inaasahan, tapos wala ka man lang nakukuha. Alam mo yon, you're not asking naman in anything in return. But then, 'di ba, kahit papaano naman sana, nako-compensate naman ng konti. Oo, pero yung ikaw na lang ng ikaw, lahat na lang, bawat kibot, ikaw, ay naku ha. Pero kailangan naman siguro, lagyan mo ng limitation doon. Yung emotional at mental na aspect. Kung, of course, yung pagtulong, financially, if kaya mo naman, why not? Pero pati yung hindi mo na naaalagaan yung sarili mo. It's because dun sa mga taong nasa paligid mo ay kailangan mo pa ring unahin. Ako, yun tingin ko, kailangan bigyan mo rin ng limitation, 'di ba? Kailangan bigyan mo rin ng time yung sarili mo, ka-vibes. And yung pagpapalago sa responsibilidad. Ayan. Kung palaging nakaasa na nga lang sa yung family mo at hindi na sila kumikilos, lahat sila ay nganga na lang, naku po, I think you have to set a limit sa iyong pamilya. Ang hirap, 'di ba? But then, alamin niyo po kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng ating letter sender na si Rowena. Ano nga ba? Naging happy ba ang ending ng kanyang story? Abangan niyo po yan sa pagpapatuloy po ng Love Me Kathy G series at pagtatapos ng story po na feature natin na si Rowena. Meanwhile, saying hello sa lahat po ng mga nanonood po sa atin sa Facebook Live. Miss Altesa Sino Cruz, hello to you. Have a blessed and rainy Friday to you too. And William Mortel, Bernard Laurejas, ayan. And Sherry Ann Asebog, Kathy G, rainy afternoon. Hello dito sa Silang Cavite. Kamusta kayo dyan sa Silang Cavite? And Miss Isabel Arguelles, hello, maulang tanghali. Yes, sobrang maulan. Kaya naman kamot ulo lahat po ng mga na-late. Kamot ulo lahat po ng mga nasa lansangan ngayon at nababaha, nata-traffic. Chill lang ha. Ganun talaga, wala tayong magagawa kapag biglang umulan na ganong kalakas at dire-diretso po ay siguradong baha ang kasunod. Ka-Vibes 102 po ang ating oras ay para po sa mga toy collectors, cosplay lovers at art enthusiasts. Naku, punta na po kayo makisaya sa Waifu Fest 2025. May toy display po and cosplay competition at sing and dance portion pa. And showcase po dyan yung creativity at of course kakaibang hobbies ang makikita nyo. Kaya join at manood na sa Waifu Fest 2025 from August 22 po yan, starting today until 24 sa Baguio Country Club. See you there. Ayan, and saying hello sa mga taga 102.3 Baguio na nakikinig po sa atin ngayon and 97.5 Jensen. Walang bibitiw ka vibes. Abangan nyo na po ang ating story for today. Dito lang yan sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka vibes. Ang pagtulong sa pamilya, ikaw ba hanggang kailan ka tutulong sa pamilya mo? Nilagyan mo na ba ng limitation? O tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong? Ganun naman talaga di ba? Kapag mahal mo yung pamilya mo, gagawin mo ang lahat para sa kanila. Pero papaano kung naghihirap ka na? Papaano kung kailangan mo namang tutukan ang iyong sarili? Paano mo ibabalance ang lahat? Abangan nyo na po ang kabuuan ng story ni Rowena na babasahin ko na po after this beautiful song from Whitney Houston. Sabi nga nila, 'di ba? Ang pinaka-best na mabibigay natin para sa mga taong minamahal natin ay ang love. Love for the family, love sa relationship, love sa katrabaho, kahit saan, basta namayani ang pagmamahal, gagawin mo ang lahat because the greatest love of all ay kaya mong ibigay lalo na sa pamilya. Abangan nyo na po ang story ni Rowena. This family letter is from Rowena. Dear Kathy G, ito na ang huling bahagi ng kwento na isishare ko sa inyo. Kathy, sa unang bahagi pa lang ng aking kwento, sinabi ko na mula sa pagkabata ay sanay ako sa hirap. Kahit ngayong malayo na ako sa Pilipinas, dala ko pa rin ang responsibilidad para sa aking pamilya.
Akala ko pagdating ko sa Amerika at pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, mababawasan na ang bigat sa balikat ko. Pero sa totoo lang, Kathy, lalo pa itong dumoble. Alam ng pamilya ko ang lahat ng pinagdadaanan ko mula sa pagiging on-call sa fiesta para mag-ayos ng bulaklak, sa pagkakaroon ng abusadong amo sa Amerika, hanggang sa mawalan ako ng lahat ng iniwan ni Steve maliban sa kanyang pensyon. Alam nila ang hirap at luha na dinanas ko para marating ang kinalalagyan ko ngayon. Pero kahit ganoon, ako pa rin ang inaasahan sa lahat ng oras. Kathy, araw-araw may message o tawag akong matatanggap na humihingi ng tulong mula sa pambayad ng tubig at kuryente, pambili ng bigas, pangmatrikula ng mga pamangkin, hanggang sa mga biglaang gastusin na kahit sana sila na ang dapat gumawa ng paraan, ako pa rin ang nagiging takbuhan. May mga pagkakataon na kapag may natitira akong pera para sa sarili ko, mapupunta rin yun sa kanila. Hindi ko sinasabing ayaw kong tumulong. Mahal na mahal ko ang pamilya ko, Kathy. Pero may mga gabi na gusto ko na lang umiyak dahil kahit nahihirapan na ako, hindi ko magawang tumanggi. Kapag naiisip ko ang mga mukha nila, lalo na ang mga bata, hindi ko kayang ipikit na lang ang mga mata ko at baliwalain ang pangangailangan nila. Pero dumagdag pa sa bigat ng dibdib ko, Kathy, ang nangyari sa isa ko pang pamangkin. Ang batang kulang na lang ay ako na ang magluwal. Mula pagkasilang niya, ako na ang tumulong sa mga magulang niya. Pinag-aral ko siya mula elementary, high school hanggang college. Akala ko, sa tulong ko magiging maayos ang buhay niya. Pero hindi yon nangyari. Kathy, habang tumatagal, nagsimula siyang magloko. Hindi pumasok sa klase, palipat-lipat ng eskwelahan. Kahit saan ko siya ilipat, walang pagbabago. Isang taon na lang sana ay gagraduate na siya pero hindi pa rin siya nagseryoso. Dahil wala ako sa Pilipinas, pinakiusapan ko ang isang malapit na kaibigan na tignan ang kalagayan niya. Doon ko nalaman ang totoo. Hindi na pala siya nag-aaral. Nabarkada pa at natuto ng masamang bisyo. Kathy, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Lahat ng pagod, sakripisyo at pera na inubos ko para sa kanya, nauwi sa wala. Sobrang bigat sa dibdib, Kathy. Parang pinagsama-sama ang pride, galit at lungkot sa puso ko. Minsan pati sariling kaligayahan ko na isasantabi ko na para lang sa kanila. Wala akong ibang inaatupag kundi siguraduhin maayos ang pamilya ko. Kahit minsan pakiramdam ko wala na akong natitira para sa sarili ko. Nakatikim naman ako ng ginhawa sa piling ni Steve, Kathy. Naranasan ko ang komportableng buhay, ang pagmamahal na walang kapalit, ang pakiramdam na may matibay na makakasama. Pero pinatikim lang talaga lahat ng yun sa akin. Parang panaginip lang, Kathy, na nagising ako ng masyadong maaga. Pagkatapos nun, bumalik uli ako sa realidad ng buhay. May mga araw na ayaw ko nang bumangon, pero sa tuwing naiisip ko ang pamilya ko, lalo na ang mga bata, napipilitan akong tumayo at magpatuloy. Hindi ko alam kung paano ko magagawa ito habang buhay. Hindi ko alam kung anong mangyayari kapag dumating ang araw na hindi ko na talaga kaya. Kathy, dasal at iilang totoong kaibigan na natira sa tabi ko ang pinanghahawakan ko ngayon. Yung mga taong hindi ko binabayaran para manatili pero nandyan dahil totoo silang nagmamalasakit. Kathy, marami na akong pinagdaanan mula pagkabata. Naranasan ko na ang gutom, pagod, pang-aabuso, pag-ibig, pagkawala at muling pagbangon. At sa lahat ng yon, may 5 bagay na hindi nawala sa puso ko. Ang inspirasyon ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban kahit paminsan gusto ko nang sumuko. Kaibigan ng iilang taong handang damayan ako sa hirap at ginhawa. Walang hinihintay na kapalit.
Pag-ibig ang alaala ni Steve na patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas at pag-asa. Pagbalik sa nakaraan, ang mga alaala ng batang si Rowena na nagsimula sa wala pero walang sawang umaasa sa mas magandang buhay. Magandang bukas at lumalaban para sa pangarap. At pamilya ang dahilan ng lahat ng sakripisyo, ang dahilan ng bawat pagbangon ko at marahil ang dahilan kung bakit hanggang ngayon patuloy akong lumalaban. At kahit hindi ko alam kung ano ang sunod or susunod na kabanata ng buhay ko, Kathy, alam kong sa huli, ang kwento ko ay mananatiling umiikot sa mga salitang ito at sa pag-asa na balang araw, magiging magaan na ang daladala ko para sa kanila. Maraming salamat, Kathy, sa pagkakataong na ibahagi ko ang ikot ng buhay ko sa inyo. Ito lang ang masasabi ko. Hindi mo malalaman ang isang bagay hanggat hindi mo nararanasan. Sana, Kathy, sa lahat ng nakarinig or narinig niyong kwento, ulutin niyo ang maganda at gawing basihan ang pagkakamali para matuto. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako. Salamat sa mga totoong kaibigan. Kay Steve, sa aking pamilya. At higit sa lahat, sa nasa itaas na hindi ako binibitiwan sa lahat ng oras. Para sa aking pamilya. Hanggang dito na lamang, Kathy. At kung may iiwan man akong tanong sa iyo, Kathy, ano pa ba ang dapat kong gawin para lalong maging matatag? Ako pa rin to, ang babaeng nagmamahal, lumalaban, at pipiliting huwag sumuko. Rowena. Tapang at tibay ng loob nitong ating letter sender na si Rowena. Maraming salamat, Rowena, ha. Grabe. Alam niyo yung effort na ginawa niya para sa pagmamahal niya sa pamilya niya. Ibang klase, pero alam mo yun, meron talaga mga taong ungrateful, ano? Na mga ginagawa mo na nga yung paraan, ginagawa mo na ang lahat para sa kanila, hindi ka pa masuklian kahit na konti man lang, kahit konting sukli man lang, itong pamangkin mo, di ba? Ibang klase, imbis na makita yung paghihirap mo, eto pa, at nagbulakbol pa, nagbisyo pa, napunta pa sa hindi magandang barkada. Ano ba nangyayari, 'di ba? But then, despite of that, tuloy pa rin ang hamon at laban ng buhay para dito kay Rowena. At nakakatuwang isipin, 'di ba, na Rowena, ayan, ang dami mong pinagdaanan sa buhay. Imagine, mula sa umpisa ng iyong letter na isinend po sa atin, mula nung Lunes, nasubaybayan namin kung gaano kahirap ang iyong pinagdaanan. Yet, nandyan ka pa rin, nakatindig at patuloy na nagdarasal na someday matatapos din ang lahat ng ito. Ano ba masasabi mo, ka-vibes, sa atin pong huling letter na binasa, ang storya po ni Rowena? 0916-563-1777 or pwede nyo pong i-post sa atin pong Facebook Live, ayan, 92.3 FM Radio Manila, or our FB page, ayan, 92.3 FM Radio Manila, or my FB page, DJ Kathy G, 'di ba? Alam mo yung parang warrior itong si Rowena. Actually, isang warrior talaga si Rowena na hinarap ang lahat ng mga kalaban para tumindig at patuloy na tumindig para sa kanyang pamilya. Payuhan po natin si Rowena. Pamilya, handang ibigay pa rin ang lahat despite na mga hindi niyang nakukuha or wala siyang nakukuhang kapalit dito sa kanya mga binibigay. May limitasyon ba talaga ang pagtulong sa pamilya, ka-vibes? 1:53 pong oras natin and you're still listening to Love Me, Kathy G. Kamusta ka naman dyan? Nasa traffic ka pa rin ba? Nababaha ka pa rin ba, ka-vibes? Nako ha, I hope napakinggan niyo po ang ating huling letter na binasa para po dito sa kwento ni Rowena, ang kwento ng kanyang pamilya na patuloy po na umaasa sa kanya until now, ha. Lahat ng pangangailangan ng pamilya niya, mula matrikula, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, ay sa kanya nakapasan. Yung mga kailangan nila, para na lang sana sa kanyang kaligayahan, ibinibigay pa rin niya, napupunta pa rin dito sa kanyang mga pamilya, dito sa kanyang pamilya.
At alam mo yun, yung mga natatabi niya, pamilya pa rin ang kinapupuntahan nito. At yun nga lang, nakakalungkot dun sa part na yung pamangkin niya na itinuring niya ng anak, ibinigay niya at binuhos lahat ng pagmamahal, pinansyal, spiritual, emotional, lahat na. Ano naging kapalit? Hindi nag-aral maigi, nagbulakbul pa, nabarkada pa, nabisyo pa. Ano ba naman? Oo, talaga namang mapapahingang malalim ka na lang sa story ni Rowena. But then, tuloy pa rin po ang hamon ng buhay. Ayan, bakit meron ba ring mga extended family ang walang katapusang pagtulong sa pamilya, 'di ba? Yung extended family kasi alam naman natin 'yan, yung definition niyan, 'di ba, na extended pati mga kapatid mo, pati lolo't lola, sina tito't tita, ay sa'yo pa rin nakaasa, nakapasan, kumbaga magkakasama pa rin kayo sa iisa. And bakit nga ba may mga ganyan? Dito po sa Pilipinas talaga yan po ang ating nakasanayan, yung kultura na tinatawag na collectivist culture. Ang ibig sabihin, binibigyang halaga yung pakikipagkapwa at pamilya bilang sentro ng pagkatao. Di ba sinasabi nga natin kasi utang na loob din, Kathy G, lalo na sila yung tumulong sa akin. So balik lang, it's payback time, kumbaga. Ayan. And ang sinasabi nila, yung walang katapusang pagtulong sa pamilya, yung positive na aspect niyan, ka-vibes, yung according to psychology, yung pagtulong ay maaaring magdulot ng helper's high o yung pakiramdam ng kasiyahan at layunin sa buhay kapag nakakatulong sa mahal. Diba? Iba yung feeling kapag nakakatulong tayo, yung pakiramdam natin na tayo yung sinandalan ng pamilya natin at kapag na-provide natin yung mga pangangailangan nila, iba ang pakiramdam. Lalo na kapag, di ba, nakikita mo ang saya-saya nila, nakikita mo na kung gaano yung kasaya na magkaroon lang sila ng simpleng bagay na galing sa ibang bansa, particularly, ayan, galing sa Amerika, di ba? Parang pag may nga dumating na balikbayan box di ba, nagkakagulo yung pamilya, yung mga simpleng sabon na makukuha mo galing dun sa balikbayan box, will mean a lot to you. Na parang, ay, imported tong sabon na gagamitin ko. Yung mga ganung bagay. So, yun yung parang kaya nagkakaroon din ng patuloy kang tumutulong kahit na nahihirapan ka na. And that's coming from Very Well Mind, PMC, Simply Psychology, ang ating po mga sources dyan. And eto nga po, ang mga nasabi ng ating ka-vibe sa ating pong letter sender na si Rowena. Ayan sabi ni Miss Sari Lerma from Facebook Live. Kathy G, for me, yes, kasi hindi po sa lahat ng oras tutulungan mo ang pamilya mo. And that's to answer the question, may limitasyon ba ang pagtulong sa pamilya? Ayan, hindi naman unlimited ang lakas ng tao, di ba? At pera natin sa pamilya. Magtira din para sa sarili. Correct. Yun lamang po. At for Miss Rowena, thank you for sharing your story for 5 days. Naming napakinggan ng story mo, madami kaming lesson na napulot. Ayan. Thank you, Miss Sari Lerma. Si Shell Troyo, patuloy lang pong lumaban sa hamon ng buhay. Ganun lamang po kasimple. Thank you, Shell Troyo. Ayan. And William, sabi niya, kung ako wala naman kasi para sa akin, pamilya di lang naman sa sarili lang. And for the sender, wag lang siya susuko. Kahit anong hamon at pagsubok sa buhay, alam naman natin na makakaya niya yan. Naman. Thank you, William Mortel. Kathy G, Idol, pabati naman po birthday ko sa December 9, 1964. Wow, ang aga po nito ha. Ayan, 62 years old na po ako. Hello po. Ayan, Tatay Zosimo Duarte, very advanced happy birthday to you. Ayan. And thank you po sa inyo pong panonood. Good noon, Kathy G. Kung sakali manalo, pwede ba ipadala? O sige, we'll see. Ayan, Villarta Eduardo. Kapit lang, Rowena. Mag-ipon ka para sa sarili mo. Huwag mong ibuhos lahat sa family. May sarili kang buhay. Love yourself, ika nga. Sabi ni Chris Cortez ng Carmona, Cavite. Kathy G, hello to you. Sherry Ann Acebog Unarce. And Carly Jelaine, it's rainy afternoon here in Silang, Cavite. Greet mo naman po kami, always nakatutok po sa inyong istasyon. Salamat po. Also, hello to Joel Demilio Villarin. Thank you so much for tuning in. At sa jeepney operators po ng Transport Service Cooperative, minibus, biyaheng parang Cubao, Recto, tune in sa Love Me, Kathy G. Maraming salamat po, ka-vibes. Walang bibitiw, tuloy lamang po ang ating tugtugan, kaya dyan ka lang. Oo, habang ikaw dyan ay nasa biyahe, huwag mainip dahil nandito naman ako kasama mo, ka-vibes, sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. May humiling ng isa sa pamilya ni Rowena. Ang sasagot niya, anything for you. Oo, anything for you, aking mahal na pamilya.
bibigay ko ang lahat ng inyong pangangailangan. Ang ating pong story na binabasa or binasa ay mula kay Rowena. Ayan ang story po ng kanyang buhay pamilya. Mula sa buhay inspirasyon, hanggang sa kaibigan, hanggang sa love life, hanggang magbalik tanaw itong si Rowena. At ngayon nga ay ibinahagi niya sa atin ang kanyang buhay pamilya. Kung ano nga ba ang pamilyang meron siya at pilit siyang lumalaban at lumaharap sa hamon ng buhay ay dahil sa kanyang pamilya. Pero ang pamilya niya na pinakamamahal, parang lahat na inasa na sa kanya eh. Lahat-lahat nakasandal na kay Rowena. Pero ano nga ba gagawin ni Rowena? Paano kung dumating naman yung time na hindi na kaya ni Rowenang sustentuhan, ibigay ang kanilang pangangailangan? Ano ba ang kanyang gagawin pa? Paano pa siya haharap sa mga pagsubok? Alam niyo ba ka-vibes ilan pa po sa mga reason kung bakit nga meron pa ring extended family at walang katapusan yung pagtulong sa pamilya. And meron din po mga negatibong epekto yan. Yung kapag masyado nang nakadikit ang emotional at financial na ugnay, nawawala minsan yung malinaw na hangganan. Nawawala na yung boundaries na pwedeng magdulot ng stress, guilt, at burnout. Siyempre kapag ikaw, bigay ka ng bigay, wala nang natira sa'yo, siyempre may stress ka na. Saan ka pa kukuha ng iba? Katulad na nangyayari ngay kay Rowena, nai-stress na siya. Kasi paano na lang kapag hindi ko na kaya i-provide yung mga needs nila? Papaano na ako? Papaano na sila? Ayan, and yung tinatawag na learned helplessness, yung kung lagi na lang may sumasalo sa problema, eto nga ulit yan si Rowena, maring hindi matutong maging independent yung ibang miyembro ng family kasi nga alam nila merong sasagot eh. Nandiyan naman si tita, nandiyan naman si ate, nandiyan naman ang anak ko na si Rowena. Yung tinatawag din natin caregiver burnout, yung patuloy na pagbibigay lalo na kung wala namang kapalit. Same thing. Wala naman nagiging kapalit itong mga binibigay ni Rowena. Although mahal naman niya at gusto naman yung ginagawa niya, pero naman yung simpleng pagtanaw lang ng utang na loob at pagiging mabuting tao sa ginagawa nitong si Rowena, okay na sana yun pero hindi, nagiging pasaway pa katulad na lang ng pamangkin niya. But anyways, ganun na po ang nangyari. Ang tanong na lang ni Rowena, Kathy G, hanggang kailan? Hanggang kailan ako magpapatuloy? Sabi ni Erwin Velasco, may limitasyon ba ang pagtulong sa pamilya ka-vibes? To answer the question, ayan. For me po, walang limitation, not to the extent na wala kang ititira sa sarili mo. Masarap sa pakiramdam ang pagtulong, pero dapat tignan mo rin yung tinutulungan mo ay tinutulungan din naman yung kanyang sarili. At hindi yung nagtitake advantage lang sa'yo. Correct. Ayan na. Thank you, Erwin Velasco. Na-miss namin ang pag-comment mo, ha. Thank you, Erwin. Evangeline Sabanal, sana po lumaban lang po kayo. Ayan, tuloy lang ang laban, Miss Rowena. Also from Facebook Live. And this one naman from text line. Hello, Miss Maureen Ava. Kathy G, para kay Rowena, grabe naman po talaga ang pinagdaanan mo. Pati po sa pamangkin mo, ikaw pa ang nagpaaral. Kaya nga lang, nagbulakbul nga ni. Sinayang niya ang pagtulong mo para sa kanya at sa kinabukasan niya. Pero walay Ginawa mo naman po ang lahat para tulungan siya. Basta po magpakatatag ka po lalo at maging malakas pa sa mga darating panahamon ng buhay. Kaya niyo po yan, Rowena. Andyan si Lord para gabayan. Good luck po. Yun lang po. And I thank you. Ingat po, Miss Kathy G. Thank you also, Maureen. Ingat ka din. Kung kahapon masakit na lamunan ko, ngayon naman po may sipon at ubo na. Naku po, agapan mo niya uminom ka ng honey, yung lemon with honey o kaya naman ng fresh yung luya. Yan, ilaga mo para sa iyong throat. Para magpagaling, magpalakas lalo na ngayon maulan. Talaga namang uso na naman po ang sakit. Thank you again, Maureen Ava. And hello Kathy G, congratulations kay Erlo Bringas for winning the best host reporter in the Philippines. Ayan, congratulations. And hello din kay Miss Belen Dulay at sa lahat pa rin po na mga nagbibigay ng reaksyon at payo at sa habol pa sa ating letter or sa letter ni Rowena. Dito lang sa Love Me Kathy G, ka-vibes, 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Sino bang first love mo?
'Diba? Ang sarap mag-reminisce, no? Pag umuulan, tapos iisipin mo yung first love mo, kinikilig ka pa. Oo, but make sure lang ha. Oo, baka mamaya makita ka dyan ng, ng boyfriend, girlfriend mo, or ng partner mo, or ng asawa mo, 'di ba? Ay, nagre-reminisce ka pa sa first love mo. Not unless yung nakasama ngayon ay yung first love mo. O, siya na yung kasama mo pang habang buhay. Oh, 'di ba? Anyways, ka-vibes, ayan na. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok at nakinig sa aking programang Love Me, Kathy G. Again, to wrap up yung ating pong story na binasa, na isinare po ni Rowena mula nung Lunes hanggang ngayon pong nagtapos na Biyernes. Ayan. Story po ng isang tao na punong-puno po ng pag-asa, punong-puno ng pagmamahal, hindi lang sa kanyang sarili, kung hindi lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Sinimula ni Rowena na i-share sa atin ang inspirasyon kung saan lumaban siya na sa hamon ng buhay, sa kahirapan, sa tindi ng kahirapan, 12 magkakapatid, nabigyan ng pag-asa sa tulong ng kaibigan na makarating ng Amerika. Pero hindi naging madali dahil ang kaibigan na nagdala sa kanya or nagpakilala sa kanya para makapunta ng Amerika ay tumalikod din sa kanya. At yung mga amo niya, naging amo niya sa Amerika ay pinahirapan siya pero hindi pa rin natapos doon. Akala ni Rowena huli na ang lahat. Akala ni Rowena nagtapos na doon ang kanyang buhay, pati ang buhay pag-ibig. Pero hindi dahil dumating ang pag-ibig kay Rowena sa katauhan ni Steve na kanyang naging asawa, isang retired US Navy na tumulong sa kanya para manatili po sa Amerika. Binigyan ng nakapunta sa kung saan-saan, nabigay sa kanya ang pensyon, nabigay sa kanya ang bahay sana, at iba pang mga ari-arian na galing sa kanyang asawa. But sad to say, nung binalikan ang buhay pag-ibig nitong si Rowena, doon na po nagamit or nasamantala ang kanyang kahinaan at kakulangan sa kaalaman. Dahil po, yun nga, yung dating pamilya ng kanyang asawa ay pinapirma siya sa dokumentong hindi naman niya alam kung ano ang laman nito. At dahil nga po sa hirap ng buhay, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, sige na lang, pumirma na. At eto na po ngayon siya sa buhay ng kanyang pamilya. Pinoproblema po ni Rowena, papaano na sila, Kathy G? Papaano na ang bukas para sa kanila dahil balik ako sa kung anong meron ako ngayon dito sa Amerika, namumuhay ng simple ulit. Pero papaano, hanggang kailan ko kayang matustusan ang pangangailangan nila? Anyways, maraming salamat po sa lahat po ng mga tumutok at mula umpisa hanggang pagtatapos po ng kwento ni Rowena. Nahulaan nyo ba, ka-vibes, ang title po, ang kabuuan ng title ng story ni Rowena? But before that, alam nyo, ang taong puno ng pagmamahal sa puso, kailanman hindi basta-basta susuko anumang unos ang dumating. Pilit pa rin kakapit at babangon, maibigay lang ang magandang bukas para sa mga mahal sa buhay. Hindi madali yung pinagdaanan mo, Rowena, pero bilib ako sa pinakita mong pagmamahal at sakripisyo para sa pamilya. Dalangin namin na lumakas pa ang katawan mo at yung pagmamahal at para mapagpatuloy ang pangarap mo. You know what? Laban lang, Rowena, at patuloy mong panghawakan ng iyong paniniwala at pag-asa. Dahil ano man ang mangyari, no matter how dark the night may seem, the morning will always come. Thank you so much for sharing your story with us, Rowena. At sa mga gusto pong mag-share ng story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes! Thank you for keeping me company. Siyempre ngayon pong araw po ng Biyernes, ingat-ingat po, maulan, madulas ang kalsada, kaya mag-ingat po tayo kung saan man kayo pupunta, babiyahe kayo, mag-ingat, ka-vibes. And ang ating pong title ng story ay ang inspirasyong kaibigan. Minsan, 'di ba, ka-vibes, hindi natin masabi talaga kung ano ang naghihintay sa atin. Abangan niyo po, susunod na Banana Crew. Siyempre, mga kasama niyo po, DJ Jaiho and DJ Chloe Weber. Siyempre, ka-vibes, para hatid sa inyo ay kasiyahan ngayon pong merienda time, kaya walang bibitiw. Bukas magkarinigan po tayo, OPM Vibe, ka-vibes, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. And Love Me, Kathy G, Monday, magkarinigan tayo alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. 92.3. Relate ka.
Well, isa sa pinakamalaking factor ay pareho kaming bading. And hindi naman ako pinalayas, pero